Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video is magkukwento ako ng experience ko nung nagkaroon ako ng bukol sa right breast way back 2022. I-share ko kung paano ako nagkaroon ng bukol at kung paano ko siya napagaling. Natanggal talaga, nawala talaga yung bukol ko. I-share ko sa inyo yung mga nainom ko. So first, na-experience ko, October 2021 is sumakit na yung right breast nipple ko. Binaliwala ko lang yon. Then, everyday talaga, hindi talaga nawawala yung pain. May time naman na nawawala, may time talaga na sumasakit siya. Everyday yun siya. Hanggang kapag kumakain ako ng itlog, manok, parang sumasakit talaga siya. Tapos, December, sumasakit pa rin siya. January, February. Nung March, umumbok na yung bukol. Lumabas na yung bukol sa tabi talaga ng nipple. Tapos yun, kinabahan ako, na-stress ako, pumayat ako. Ang ginawa ko, nagre-research na ako sa Facebook, sa YouTube. Na-stress ako kapag nababasa ko yung breast cancer, yung mga ganun, na nagkaroon sila ng bukol. Kinabahan ako nun. Tapos yun, pumayat talaga ako. Na-stress ako, hindi ako nakakatulog, kakaisip. Gigising ako, magpe-Facebook ulit ako, magre-research ulit ako ng about sa bukol, kung ano yung mga gamot sa bukol. Pero wala. Hanggang sa medyo lumaki siya. Hanggang sa dalawang bukol na yung nakapa ko. Same lang na nasa right. Yung isang bukol nasa labas lang siya. Maumbok lang. Yung isa namang bukol is nasa loob. Kapag itataas ko yung kilikili ko is makikita talaga yung isang bukol talaga nakaumbok. So mga April 5, nagdesisyon na kaming magpa-check up sa may internal medicine doctor. Nagpa-check up ako doon. Tapos sabi niya, mag-ultrasound daw muna ako. So yun. At this is my ultrasound. This is my ultrasound. Takpan ko lang yung papilito ko. This is my ultrasound. Yan. Ang nakalagay naman sa ultrasound ko, there is a well-circumscribed hypoechoic solid nodule in the right infraareolar area measuring 1.02 by 0.8 centimeters, showing no cystic nor calcific changes. The left breast is unremarkable. There are no enlarged axillary lymph nodes. Impression: small, well-circumscribed solid nodule, right infraareolar area with benign features. So, thank God it's benign. Hindi siya cancerous. So, nakampante ako. Hanggang one time talagang pray talaga ako. Everyday nagpe-pray talaga ako. Kahit ang sama-sama ako sa paningin ng iba. Charot. Nagpe-pray ako na sana gumaling. Sana may biglang umappear na gamot or any herbal man lang. Magparamdam sa akin yung mga herbal na yan. Kasi takot akong uminom ng mga synthetic medicines. Totoo lang, takot ako. Hanggang one time, nag-scroll ako sa FB. Yun, may nakita akong hot water with garlic. Iinumin mo siya every day, every morning na wala pang laman yung tiyan mo. So, ginawa ko yun. Uminom ako ng hot water with garlic. Nung unang pag-inom ko nun, syempre yung lasa garlic talaga eh. Hindi ako mahilig sa garlic. Parang nakakasuka yung lasa niya. Pero, syempre, gusto natin gumaling, taste is tayo. So, ang ginawa ko, iniinom ko siya every morning. Dinaramdaman ko hindi na
sumasakit. Hindi na, wala na akong nararamdamang pain. Kahit kumain pa ako ng mga chicken, egg, kung ano pa yung mga bawal, sa may mga bukol, may mga bawal talaga na kinakain. So, parang, wow, hindi na sumasakit. Then, aside nung hot water with garlic, umiinom din po ako ng MX3. MX3 capsule. Once a day lang siya. Every morning, pagkatapos kumain. At, nagtitake din ako ng vitamins na Myra A. Yun yung tinitake ko. Kaya, wala pang isang buwan, 2 bukol, promise, 2 bukol na wala talaga. As in, totally, wala nang makakapa. Samantalang, hindi mo man kapain, nakikita mo, nararamdaman mo yung pain. Wala pang isang buwan, tanggal ang pain, tanggal ang bukol. Kaya, malaking pasasalamat ko. Hindi ko talaga ma-imagine na mawawala siya. Akala ko mauoperahan ako kasi sa first doctor is, yun talaga yung desisyon ng doktor, is operahan talaga. Kasi duda niya, hindi man niya ako in-ultrasound or what sa first doctor. Talagang nag-desisyon siya na ipa-opera kasi cancerous daw. Tingin niya talaga is cancerous. So, na-stress ako. Kaya nagpa-second opinion kami sa internal medicine. Kaya ito yung result niya. Tsaka yung internal medicine na yun siya is nirefer niya rin ako sa surgeon. Yung surgeon naman, may secretary siya na may mga bukol. So, nag-share din yung secretary niya na siya nga, malapit siya sa doktor na yun, pero hindi siya nagpa-opera kasi may dahilan din siya, kaya hindi siya nagpa-opera. May time din naman na nawawala yung bukol niya. May time bumabalik, may time na nawawala. Yung doktor naman na yun, pinalakas niya rin yung loob ko kasi may mga same case din daw na gaya sa akin na may bukol din sa breast na natatanggal. Kaya, nag-thank you din ako sa kanya kasi pinalakas niya rin yung loob ko na, antayin ko na lang na matanggal, hindi muna ako magpapa-opera. Kumbaga, sabi ng doktor na surgeon is obserbahan pa daw. Obserbahan niya. Kapag lumaki, yun mag-decide ako kung ipapa-opera ko ba. Pero, laking pasasalamat ko kay God kasi nanghingi ako ng sign na herbal. Kung yung mga, nanghingi talaga ako. Tsaka, yun sa Clever You. Nakita ko yun sa Clever You. May nag-share post sa Facebook. Clever yun siya. Clever You sa YouTube channel. Ni-research ko, sinubscribe ko talaga. Nag-notification po itong pa ako. Kasi, thank you. Thankful ako kasi umappear siya sa wall ko. Start nun, yun na. Isa yun sa mga dahilan. Kaya, gumaling ako. Naniniwala ako. Hot water with garlic. Hot water with garlic talaga isa sa nakawala. Libo. Kaya sana may matulungan din ako ng mga kagaya ko na may mga ganong problema sa breast. Sana huwag kayo mawala ng pag-asa. Gaya ko, hindi talaga ako nagpo-opera. Natakot din ako. Kumbaga, talagang nakipagsapalaran talaga ako sa mga herbal. Umiinom pa nga ako ng guyabano leaves. Pero wala yung guyabano leaves. Hindi rin siya, ganun pa rin, sumasakit pa rin yung breast ko. Yun na talaga. Hot water with garlic. Sana guys, makatulong ako sa mga kagaya ko. Ngayon po, wala na akong bukol. 2022. May. Start nung May, wala na. Kahit nung April, mga last week of April yata,
Wala na akong nakapak.